Mga kamaster, welcome back po sa ating YouTube channel. At gagawa tayo ulit ng panibagong video tutorial. So ang tutorial naman natin mga kamaster ngayon ay paano ba mag-install ng 3-gang switch, no? Yan po yung ating ipapakita ngayon sa inyo. So nga pala mga kamaster, gusto ko lang i-shoutout yung isa nating kamaster dyan. So ito po siya. So yan, maraming salamat sa pag-subscribe mga kamaster. At sa panonood sa ating mga video tutorial. So malapit na pong mag 500 subscriber yung ating YouTube channel. Sana ipatuloy nyo suportahan itong ating YouTube channel. So umpisa na tayo mga kamaster, no? Bali sa ating tutorial, gagamit tayo ng 15 ampere na circuit breaker. So standard na po ito, no? Pagka sa ating mga lightning outlet o yung tinatawag nating LO sa mga plano, no? Standard na po ito pang residential. Pero syempre, pagdating ng commercial at industrial, so magkakaiba po ng rating yan. Depende po sa load, no? Sa load schedule. Pero sa residential, mga kamaster, ay 15 ampere po ang ating ginagamit. At gagamit din tayo ng utility box kung saan nilalagay natin itong mga switches. Ito po yung pinakabahay ng ating mga switch, no? Ang utility box naman mga kamaster, ang tamang pag-install po niyan ay horizontal. Ginawa ko lang vertical para magkasya sa ating video, no? Medyo maliit kasi yung captured ng ating camera. So, ang sukat naman nito mga kamaster, mula finish floor hanggang dito sa bottom niya, ibig sabihin susukat ka mula dito hanggang sahig ay 150 cm or 1.5 meters. Yan po yung standard heights ng ating mga switches. Pagdating naman sa ating convenient outlet, ang standard heights po nito ay 30 cm o 300 mm. So depende po yan sa location kung flooded or not flooded po. Pag flooded mga master, syempre automatic yan, pwede nating itaas yung mga outlet natin, no? Up to 50 centimeters. So yan, syempre gagamit tayo ng bukilya para sa ating mga ilaw. So ito ating mga switches. So umpisa na tayo mga kamaster, no? Ang una natin gagawin ay ilalagay yung tatlong switch dito sa ating plastic frame. So ilagay na natin mga kamaster, no? Pressure fit lamang po yan, no? Ibig sabihin, so pupuwersahin lang natin siya pumasok. Unahin natin yung unang side, no? Ipasok pag ganyan. So yun. Tapos i-push lang natin dito. So yun, dumikit na siya, no? So ganun ulit sa pangalawa, sa pangatlo, ganun lang po mga master, no? Ganun lamang po kadali yung paglalagay ng mga switch. So ito po ay basic, no? Basic sa electrical installation. Pero hindi porket sinabi natin basic, ito na pinakamadali. Kaya po sinabi kong basic kasi kapag nag-aral ka ng electrical installation, ito po yung kauna-unahang ituturo sa inyo, no? Mga ilaw, mga switches, single switch, outlet, no? So yan po yung tsura ng ating mga switches. So yan na po. Meron po itong plastic cover. Ito po, yan, naka-pressure fit lang din yan mga master, no? So yun. So yun. Okay na po ng ating mga switches. Tapos mga kamaster, mag-umpisa tayo sa ating breaker. Mag-wiring sa ating breaker, no? Unahin natin si common o yung tinatawag nating line 1. So si line 1, yan po muna tayo, no? Bago nating ilagay si line 2. Bali si line 1, yan. Ilagay po natin kaagad dito kay breaker. So may diskarte, no mga master, kahit yung mga tapos na ng TESDA tapos biglang nagkaroon ng trabaho at naka-encounter sila ng ganito, no? Medyo hindi ko naman nila lahat, no, pero yung iba talaga ay nahihirapan. Miski ako mga master, no, unang install ko nito ay sa industrial company. So sobrang lalayo talaga yung location ng mga ilaw. Kaya medyo nahirapan talaga ako, no? Kahit na nagkandak ako ng tagging. So dito natin ilagay mga master yung line 1. Kung tawagin namin to dito sa company, no, sa industrial company, mas madalas namin tawagin tong common. Yung line 1 ay tinatawag namin common, no? Ito yung ating common.
So, sa paglalagay ng common o line 1 mga master, no? Dito lagi natin siya ilalagay sa side na to, yung walang gatla. Ito yung gatla niya, di ba? So, yan. Dito po lagi sa side na to natin ilalagay, no? Dito po lagi nakalagay ang ating mga common para po hindi magbaliktad yung ating mga switches. So, ilalagay lang natin dito to mga master, no? Tapos, magpa-parallel tayo. So, siguro mag-parallel muna tayo. Parallel muna tayo mga master. So, stop ko muna, no? So, yan po yung pagpa-parallel natin, no, master, no? So, ito, mga master, mali po yan, no? Kasi may nakalabas po siyang conductor o tanso, no? Practicein natin mga kamaster na kapag naglalagay tayo ng mga supply sa ating mga switches, practicein natin na laging nakabaon hanggang yung dulo ng insulation. Huwag nating gawin to, no? May kitang tawag dyan, conductor, no? Pero ito naman ay video tutorial lamang, no? So yan, pwede na yan. So gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano mag install ng 3-gang switch, no? So yan po yung ating line 1 o yung tinatawag nating common. Ngayon mga kamaster, no, maraming nalilito sa ganito kasi syempre sa actual malalayo yung location talaga, no? So ginagawa nila, tina-tester nila 1 by 1. Pero sa amin kasi, pag nangongontrata ako, kumukuha ako ng 2 helper. Yung isang helper ko, ang pinapagawa ko, yung line 2, pinakukonek ko na sa lahat. Yun yung trabaho niya. Yung isang electrician naman na helper, ang pinapagawa ko naman sa kanya is yung mga common. So, iwas dito yung pag ganon, no? Pero kung mag-isa ka lang mga master, no, ituturo ko sa iyo yung diskarte na hindi ka malilito, no? So, maganda lang tayo o mag-ready lang tayo ng ating gagamiting mga wire. So, yan mga ka-master, no? Kumari, ganito yung wire mo, no? Lahat itim, pare-parehas. So, syempre, 4 na wire yan na lumabas dun sa isang tubo papunta sa mga ilaw at yung isa naman ay galing sa breaker. So, ano ba yung magandang tagging? Tape ba? O lalagyan natin siya ng tape na 1, 2, 3? Or tester-testerin na lang natin siya. Hula-hulaan lang natin gamit ang tester. So, sa akin mga kamaster, ang ginagawa kong tagging dyan ay ginagatlaan ko po, no? For example, ito si 1. Ito naman si 2. 2 gatla. So, yan. Gatla lang. At ito naman si 3. So yun, mas mabilis kasi to, no mga master. Gagatlaan lang yan ng yung helper kong electrician. So ganyan lang yung pinapagawa ko, no. At yung walang gatla mga master, yun po si common o si line 1. Ito po yun. Ito po hindi po namin to ginagatlaan. So ito mga master, si switch 1, switch 2 at si switch 3. Bali magkabilang dulo po yan ay may mga gatla po, no. So, magkabilang dulo po yan, no? May mga gatla. So, yan. May mga gatla po siya. Katulad dito, 2 gatla. Sa kabilang dulo, syempre, 2 gatla din. At effective to, no, mga kamaster. Kasi yung isa kong helper na electrician, sabi niya, nung siya ay nag-aaral sa training center, gulong-gulo daw siya, no? Naguguluhan daw siya sa 3-gang switch. Pagdating sa actual o yung board, yung pag pinagka-wiring na sila sa board, no, naguguluhan daw siya. So nung tinuro ko sa kanya to, so nagulat siya, no, actual malalayo yung location talaga ng mga ilaw, pero hindi siya nalito, hindi siya nagkamali sa mga pag-wiring. So ito yung aming ginagamit na tagging. Bali ginagatlaan lang namin yan, no, dulo-dulo. So, yan mga ka-master, no? Sundin na lang natin to. So, switch 1. Siyempre, sa una, no? So,
Pupause muna natin para hindi humaba yung ating video, no? So yan mga kamaster, no? Ito na yung dulo ng ating bawat switch, no? So makikita nyo, ito yung ating tagging, no? Isang tagging, switch 1, switch 2, tsaka si switch 3. So yan po yung aming ginagamit na tagging. Madali na siyang gamitin, tapos tipid pa sa tape, no? Kung tape kasi yan, so ilang rolyo din yan, no? So yun, at itong ating switch 1 ilalagay natin sa ating bumbilya. So hindi na natin masyadong i-terminate, no? So isasabit lang natin siya para lang mapakita sa inyo mga kamaster. Yan lang. Pwede na yan. So, switch 2. Kabit na natin. Tatanggal. Tapos switch 3. Kabit na natin. So yun. So ganun lamang po kadali, no? So ang kulang na lang natin ay si line 2. So yun, kakabit ko muna si line 2, no, bago natin i-energize. So yan mga kamaster, no, bali may supply na rin yan. So i-energize na natin. So testingin natin, no. Switch 1, yun, si green. Switch 2, yun, si yellow. Switch 3, so yun, si blue, no. So yan mga kamaster, no, ganun lamang po kasimple mag wirings ng 3-gang switch. At ang tutorial nito mga kamaster ay para lamang po doon sa mga nag-aaral ng electrical, ano, doon sa mga mahilig mag DIY. So doble ingat kayo mga kamaster, at may sasuggest ko sa inyo na kumuha na lamang kayo ng lisensyadong electrician para mas safe o walang maging problema. Hindi ko naman sinasabing na porket nag-DIY kayo ay magkakaproblema, no? Pero yun nga, mas maganda pa rin yung merong knowledge sa ginagalawan mong profesyon. So yun, hanggang dito na lamang mga kamaster, no? Maraming salamat po ulit sa panonood sa ating video tutorial. So hanggang dito na lang mga kamaster. Thank you.